Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Good morning mga tropa and welcome back dito sa ating YouTube channel. So ayan, this morning maaga tayong gumising para magpatubig. So last time hinarvest natin itong mga napier grass dito sa taniman natin, and ngayon papatubigan naman natin. Tapos yung mga nakuha nating cuttings is itutusok na lang muna natin para hindi sayang yung space dito sa may bandang gitna. So ayan, during summer season pahirapan talaga yung magpatubig kasi minsan yung mismong pinaka source natin ng tubig, which is yung deep well, is nagiging empty rin yung kanyang water source. So ayan, normal yan pag summer season, kaya dapat talaga habang
may lumalabas pang tubig is sinasamantala natin. Ayan yung tataniman natin mamaya. So itutusok na lang natin isa-isa yung napier. Kasi nga ito yung area na may puno ng mangga before. So ang gagawin natin is pupunin na natin ng napier grass. So ayan, may mga natira pa dun sa bandang dulo na napier. Ito sobrang taas na itong nasa gitna oh. Ayan, ganyan sa taas. Ayan natin sa malapitan. Dito hinarvest na rin natin. Para just in case man na gusto natin magpakain ng fresh na napier grass is may available. So nagtira tayo. Plus ito yung mga for planting material. Ito actually marami pa nga dito. Bali nagputol na tayo kahapon. Tapos sinap na rin natin for silage. Tapos yung mga cuttings is sinegregate na rin natin doon. Andun nakababad sa may timba. So ito yung mga natira oh. Marami-rami pa to. Ayan, tataas. Siguro nasa 15 feet na tong mga to. So ipopokus muna natin yung pagpapatubig dito sa area na to. Plus doon sa bandang harapan. Kasi doon may mga tanim na papaya. May langka. Tapos yung mga sili. Tsaka yung mga mulberries natin and sitaria. So kailangan natin patubigan kasi dry na yung lupa. And dito sa part na to, kailangan din mapalambot natin para pag tinusok natin yung mismong pinaka-cuttings natin is hindi tayo mahihirapan. Kasi nga hindi na natin napakultivate dahil busy yung taga-araro. So ito yung mga lumang napier natin oh. Yan, ganyan ang itsura nila pag nakatabi sa nyog. Kasi yung nyog naagaw ng nutrients itong napier grass natin. Plus hindi kasi naaararo tong area na to. Kung naaararo man ito, mas na-absorb niya yung nutrients na binibigay natin sa kanya. So kahit anong pa-fertilizer natin dyan, kung di naman nakukultivate, hindi siya ganun kaganda yung tubo. So ito yung area na unahin nating patubigan. So kailangan maging basa yung area. And habang nagpapatubig tayo dito, isasabay na rin natin yung paglilinis dun sa kulungan ng ating kambing kasi medyo makalat na, gawangan ng maraming kamuting baging na naka-stack. Tapos nung last time nag-chop tayo ng napier, medyo na-consume yung buong araw natin. So kailangan bago ulit tayo bumalik sa trabaho is malinisan natin dito sa area natin. Ayan yung mga patubig, napatubigan natin mga madre agua dito sa part na to. Tapos may mga suka din. Tapos yung ating lemon lime nandun sa may tabi ng puno ng saging. So ito sa may right side natin, ito yung mga madre de agua. Kung mapapansin niyo, medyo mababa na ulit yung height niya kasi nag-cut tayo last time. Plus yung mga pinagputulan natin, ginawa na rin nating planting materials. So walang tapon sa madre de agua, kukunin mo yung dahon, tapos yung magagandang sanga is gagawin mong planting materials. Kasi itong madre de agua, napakalaking tulong yan lalo sa mga may livestocks, sa mga manok, bibe, kambing, or kahit anong alaga mo kasi napakataas dito sa protein. And napakabilis niyang tumubo, madali din siyang buhayin. Pero nga lang, napakatakaw niya din sa tubig, so kailangan talaga napapatubigan siya. Tapos siyempre may fertilizer. Yan, habang nagpapatubig tayo, ipakita din natin itong update dito sa ating inahin. Ayan yung inahin natin. Tapos yung mga anak niya oh. Ayan. Ayan. Triplets. So lahat nabuhay. Sa pag-aalaga ng kambing, pipiliin nyo din yung magandang inahin kagaya nito kasi kaya niyang bumuhay ng 3 bisiro. So may mga cases na nanganganak pa yung mga kambing natin ng 5, meron pa ngang 7. So ito, 3 sa ngayon kasi last time nanganak din ito ng 4. Yun nga lang, sa kasamang palad yung 2 dun is namatay dahil nga hindi nakadede ng colostrum. So ito, nabuhay naman. Ang ginawa kasi natin last time, yung nakadede na yung isa is in-alternate natin dito sa spotted. So ito yung spotted na bulugan din. Yan,
mga itsura, mahaba na rin tenga. Tapos may isang ang naiiba. So sa magkakapatid, merong naiibang itsura. Ayan, napakalaki nga nung bulugan na to. Mga papaitan line yan. Or pwedeng pang lahi for the future. Sa mga gustong mag-start ng bura, mga upgraded. Ayan, mga itsura nila. Ayan. So yung nanay niya ito. Tapos si Anglo na si tenga. Malapitan. So hapon, naka pre-range talaga sila during every morning, ganyan yung ano nila, yung routine nila. Dito sila sa pastulan. So after din ma-harvest itong mais dito sa harapan natin, ito yung minsan pinapastulan din ng mga kambing kasi pag-harvest niyan, maraming mga grass dyan sa loob niyan. So pakita natin, ito mga gustong-gusto ng kambing, itong type ng damo na to. Ayan, yung kulitis tawag nila rito, may tinik-tinik, parang spinach. Gusto ng kambing yung mga yan. So malapit na rin i-harvest ito. Hintay na lang na tumigas na mabuti yung pinaka bunga niya. So mga tropa, ito yung mga cuttings natin, oh. Medyo marami-rami. Hindi siguro natin matatanim lahat to kasi nga yung space na pagtataniman natin ay saktuhan lang. So hinihintay din natin yung hihingi sa atin nito kasi meron tayong tito na gusto rin magtanim ng napier grass. So meron tayong ditong pakchong plus yung purple napier. So sayang naman kung itatapon lang natin. At least makapagtusok man lang tayo ng mga mangilan-ngilan na stick. Dito yung mga manok natin, mga crossbreeds. Yan. Tapos nakahingi rin tayo kahapon ng ipa galing sa ating tropa si Mark Lakbayog. So shoutout sa iyo, paring Mark. Pasok tayo dito. Ito yung lilinisan natin kasi nga medyo makalat-kalat na. Tapos itong mga local breeds natin, ito lang natira. Ito yung mga tinira natin, yung mga gusto nating palahian. So ito, makinis yung katawan. Ito mga to. Ito pang papaitan line sa birthday natin. Tapos ito pa yung inahin na pinapa-recover natin yung katawan. So napaliguan na rin natin siya para naman mawala yung mga kuto niya. So habang kumakain sila, ayan, samantalin natin, lilinisan natin yung area. Tapos sa loob maglalagay na tayo ng rice hull. So ito yung mga kalat na na-collect natin. And marami pa dun sa part na yon. Yan yung mga talbos ng kamote na nahulog. Tapos hindi na kinain ng kambing. Siyempre pag nahuhulog na yung talbos ng kamote or kahit anong dahon or grass, hindi na papansinin ng kambing yan. So kailangan nating maglinis kasi nga sobrang makalat na dito sa area. So itong mga kamuting ito, season ngayon ng pag-harvest kasi every summer ganyan yung yung tradition dito sa probinsya. Mas maraming nagtatanim ng kamote at mais dito sa amin. So double purpose na nga itong kamote, yung bunga sa tao, yung talbos is sa mga alagang hayop. So walang tapon. Rito. Tapos yung bang kalat ng napier dito sa feeder natin, kukunin din natin yan.
Yan, so dito sa area ng local breeds, ganito lang ginagawa natin. Simpleng walis lang, tanggalin lang natin yung dumi. Tapos hakutin natin and maglalagay tayo ng rice hull. So ganito siya ka linis after. So hindi siya ganong nangangamoy kapag may rice hull kasi nga itong ating setup ng kulungan is yung ma-elevated lang ng konti. Ganyan, meron yung papag dito. Ito lumang lumang upuan ng kubo. So dito lang natin inilagay, pinatong lang natin sa hollow blocks. Tapos dito sila natutulog pag gabi. And yung mga dumi tulad niya malaking tulong din yung mga manok kasi yan, may mga tinutuka-tuka sila diyan sa may ipa. So nagiging rin sila tulong dito sa ating kulungan. Next dito sa loob. So ito yung pinaka-importante dito sa part ng ating bulugan dahil hindi muna natin siya ipi-free range kasi nga masyado siyang agresibo. Yung mga hinahin nating buntis baka makunan. So stud lang siya ng stud. Tsaka para maiwasan din yung pagpayat niya. Yan, tulad niyan, nakailang stud pa lang parang lumipis na agad yung katawan. So ayan, tapos na tayong maglinis dito sa kulungan and nakapaglagay na rin tayo ng rice hull para na rin mas ma-absorb niya yung amoy ng magiging dumi nila. Tapos naglagay tayo ng napier grass na chop and nagpatong na rin tayo ng rice ng cornmeal and then yung rice bran para mas ganahan sila. Plus nagbigay na rin tayo sa kanila ng kanilang inumin na may halong molasses. And meron din pala tayong mga ino-observe dito na mga mangilan-ngilan na buntis. So expected natin na by this month manganganak na yung isa and yung isa naman ay maghihintay pa tayo ng mga ilang weeks pa. So ganito lang yung routine natin dito habang meron tayong mga available na doe para sa ating buck is sinasabak natin kasi sayang yung panahon, sayang yung mapuproduce nating mga bisiro. So ganyan lang yung routine dito sa ating farm and nag-experiment din tayo ng mga pwede nating alternatives na ipakain sa kanila gaya ng Madre de Agua, napier grass, mulberry, tapos yung mga hinihintay nating tumubo, yung mulato and then yung ating Mombasa grass. So yung Mombasa grass natin is may mga tumubo naman na mangilan-ngilan pero yun nga maliit yung naging germination rate niya. So yan, ina-expect pa rin natin na kahit papaano ay makapag-produce pa rin tayo ng sufficient amount ng ating mga forages para sa mga alaga nating kambing. So natapos na rin tayong magpatubig dun sa likod ng bahay. Bukan naman natin gawin mamayang hapon kung meron tayong time is yung itatanim natin na mga cuttings ng napier grass. So ganun lang yung routine natin dito sa farm. Pag wala naman tayong ginagawa, mag-isip tayo ng kung ano yung pwede nating pagkabalahan dyan sa likod ng bahay. So hanggat maaari hindi tayo nagsasaya ng oras para maging productive yung araw natin. So dito nga pala sa likuran ko yung ating mga crossbreed na manok. So ito yung mga na-develop natin na pinag-eksperimentuhan na ikinross natin yung mga Buff Orpington, Rhode Island Reds, tapos meron yung mga crossbreed din ng Brahma.
So, mas nanaig dito sa atin yung breed ng Orpington tsaka yung Rhode Island Red kasi ang karne ng Rhode Island Red is hindi nalalayo sa karne ng native na manok. Kung mapapansin niyo, meron mga mangilan-ngilang breed ng mga manok na hindi ganun kasarapan ang karne pagdating sa meat. So, yung iba, yung pinakahibla o yung pinakakarne niya is buhaghag. Unlike dito sa mga Rhode Island Reds na subok na natin, nakapagluto na tayo before ng karne nila, masarap siya tapos fine din yung kanyang pinakakarne. So, dito sa background natin, ito yung Orpington na ating breeder. Yan, napakalaki niyan. Tapos meron din tayo Rhode Island Reds. So hindi tayo nawawalan ng kinakatay dahil nga dito sa ating farm napaka-productive nitong ating mga alagang manok. So next time kung makapagparami man tayo ng ating forages dyan sa likod ng bahay, siguro hindi muna tayo magbebenta ng ating mga kambing kasi nga last time nakapagbenta tayo ng 4 na pirasong kambing. So okay na rin yun kasi kahit pa paano is nagkaroon tayo ng kita. Pero yun nga, binenta natin yung 2 doe plus yung 2 buckling. So hindi tayo manghihinayang doon kasi kahit pa paano naman ay kumita tayo. Happy problem kumbaga. So ito yung ating pinakaunang breed ng Orpington na nanggaling sa Inspector's Heritage Farm. Ito yung naging rooster natin para sa mga karamihan ng ating hen dito. So ayan, napaka-productive ng kanyang lahi kasi mapapansin natin dito sa ating farm ay halos ganito or hindi man ganito, nahawig lang yung kulay niya na may pagka-orange yung mga ating dumalaga dito, tapos yung mga napoproduce. And then, syempre marami din tayong mga alagang nagmumukhang Rhode Island Red kagaya ng sa ating background. Yan, yung mga hen na yan is nalahian na yan ng Rhode Island Red. So kung meron naman na nahalong ibang kulay kagaya nito, ayan, kadalasan ang lahi nito is yung Rhode Island Red. So napakalalaki ng karne nila, mabigat sila compare. So ayan, mabigat sila compare dun sa mga pure native. Ito yung ating bisiro. Ayan, ito yung ating bisiro na magti 3 months old. Tignan nyo naman kung gaano kalaki. So ito na yung ating bisiro na magti 3 months old pa lang. So tignan nyo kung gaano siya kalaki. Ayan. Ayan, bulugan. So ibebenta natin to niyan. So laki. So ito, hintay lang natin na lumaki ng konti. Kung meron mag-akursunadang bumili, ibebenta natin. And pagkatapos natin yan, ang mga ginawa natin kanina, so isusunod naman natin yung monthly maintenance nila. So mag-i-inject tayo dito ng ADE plus B-complex with liver extract. So para mas maboost yung immune system nila and maiwasan yung pagkasakit nila. So karamihan kasi dito sa ating mga alagang kambing is medyo payat. Gawa nga ng nasasapawan sila minsan sa pagkain, and alam naman natin na nanggaling sila sa season na tag-ulan or taglamig. So yung iba dito magaganda ng katawan, gaya nitong ating mga bower. Ayan, medyo mabibilog na yung katawan. Tapos yung ilang mga upgraded natin. So yung mga payat, yun yung pinaka-importanting binibigyan natin ng supplementation para naman ma-develop yung katawan nila at ma-boost yung immune system nila. So yan, bibigay tayo para sa magandang immune system nila. Tapos yung bulugan natin, bibigyan din natin ng injection para hindi siya maging anemic. So kailangan niya rin to kasi marami siyang ini-stud dito sa ating farm. So, disclaimer lamang po, no, hindi po tayo expert or vet or kahit na anong doktor sa mga hayop. Yan. So based on experience lang po itong gagawin natin. Nagpapaturo din po tayo sa mga experts. So unahin natin itong inahin. Sa kabila, magbibigay tayo ng ADE bilang basic niya. Para just in case man, kung hindi man siya na-stud before, mag-hit sa ulit.
So itong ating F4 blower naman, pangatlo na nating ma-injectan. Ang technique guys, pag wala kayong kasamang mag-i-inject is manguha kayo ng tali. Ito training leash ng aso to. So tinali ko na lang siya dun sa feeder para hindi siya makapalag. So ganyan talaga mga kambing, minsan nininervyos. Kaya kailangan pakalmahin nyo before nyo inject ng vitamins. Pag mga ganitong bulugan mga tropa, napakahirap injectan pag mag-isa kayo. So ganito lang gagawin natin. Yan, nakatali rin. Medyo namayat kasi siya dahil ang dami niyang instant. So bibigyan natin siya ng B-complex plus ADE with selenium. Yan ating bulugan. Sa mga gusto magpa-stud service, oops, sorry, 500 each stud service, dappled Anglo-Nubian. At yan mga tropa, so tapos na tayo mag-inject ng ating mga alaga. Ayan na sila. Takot sila sa atin kasi na-injectan sila eh. Takot sa karayom itong mga alaga natin. So ayan, ito yung sinasabi nating payat. So kailangan mapataba natin siya para ma-breed ulit. Kasi ito, kaya itinira ko to kahit ganyan yung kaliit, magaling siya mag-alaga ng anak niya. So hanggang lumaki yung anak niya, pinapag-daddy niya pa rin. Pares sila nung isang upgraded. Ayun. Ayan. So yun ang nagustuhan ko. Tignan niyo yung katabi niyang dalawa, pinapa-daddy niya pa yan kahit may edad na yung mga anak niya yan. So ito, yan, in-injectan na natin. Sa pigi pala tayo nag-i-inject kasi mga native ito, maliliit. So kahit mga Anglo-Nubian natin, normal lahi, yung matatas na lahi na, sa pigi pa rin tayo nag-i-inject kasi sa leeg hindi natin masyadong kabisado. So ito yung anak ni Tenga. Makintabang balahibo, ibig sabihin healthy. So ito yung ano naman, anak ng F1 Bower na bulugan, tapos na-stud yung yung ating upgraded. So ito ang naka-stud before is yung nasa likod, yung naka grazing na F1 Bower nila sa kabila. Tapos ito na-stud din ni Tenga. Ayan. So malapit na yan. Due niya na siguro ngayong March. At ito yung ating mga Bower. Ito sa magkakakursunada pwede nating pag-usapan to for reservation. Pero kung mapalaki natin to, kung walang magkakagusto, walang makatipo rito, halagaan natin, pampalahin natin sa mga maliliit nating kambing. Kasi ito may lahing Bower. Ang kaganda niya, may lahing Bower, may lahing Anglo. So ang magiging anak nila is meat and milker type. So kahit papaano mahaluan niya yung local breeds na magandang lahi. Ang tinitignan na kasi natin dito, hindi na tayo masyadong focus sa mga pure. Kasi yung pure, may kamahalan nga. Ang gusto na lang natin is makapag-produce ng malalaking lahi ng kambing. So kahit hindi na tayo masyadong mag-pure, saka na natin iisipin yun. So ayan, pwede na yung mga ganito. Tapos mga special occasions, pwede tayong magkatay kung gugustuhin natin. Ito magandang katawan nito Ito magandang katawan nito si F4 Bower. Ayan. Dumalaga, may sampa na ni Anglo-Nubian. So hintayin natin kung talagang nakakuha siya. Pero tingin ko nakakuha na to kasi medyo tumataba na siya Bilog na bilog yung katawan. Ito, hindi pa ganun kabilog dahil nga dumidede pa ito. Tignan nyo yung size comparison nila sa height. Halos maabutan niya na yung nanay niya at saka yung kapatid niya. Kulang lang sa katawan dahil nga mag 3 months old pa lang. So yung nagpa-reserve before hindi na bumalik. So ayan, tataas na naman ang presyo nito kasi nga hindi pa nakuha. Alright. Okay. Panahon mga tropa. So yung hose dito tatanggalin natin mamaya, ilipat natin sa bandang harapan para pag malapit na maubos yung gasolina, ayan, hindi na masyadong tuyo yung sa harapan kasi napaka halikabok na yung summer season.
na tayo sa ating gawain ngayong araw. Ayan, napakain na natin yung mga kambing, nakapagpatubig na tayo dito sa area, plus nalinisan na rin natin yung kulungan. And next time na mag-upload tayo ng videos is papakita naman natin yung update dun sa ating mga buntis na kambing. So yun ang ating video for today mga tropa, sana ay nagustuhan ninyo. And shoutout po sa ating mga subscribers na nanonood ng ating YouTube videos. Sa mga hindi pa naman nakasubscribe, kung napadaan kayo dito sa ating video, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube upload videos. So yan lang muna guys, thank you very much. Happy farming and ingat po kayo lagi. God bless.